Peace hello mga kaibigan, mga ka-Oragon na Nismi Rodel's TV. Ato naman po si Last Special Shorty TV. Okay po, tinayo na naman po ulit namin ngayon dahil ngayon po ay November 1, All Saints Day ano. Yes, so naisipan namin maraming talagang pupunta dito sa Dolomite Beach. Kaya yan po, napapansin niyo po sa aming likuran ano. Ayan po siya. So dito po sa aming content ngayon na sa loob ng 2 taon at 3 buwan ni PRRD at ni PBBM, sino ang mas maraming nagawa at sino ang mas handa kapag merong kalamidad. Okay bro, pasok! At sa patuloy niyo pong pagsuporta sa Last Shorty TV at Rodel's TV, appreciated po at sana po lagi niyong panoorin ang aming video. Salamat po. Bro, napansin ko lang, parang kulang ka sa tulog ah. Okay, mga ka-Oragon, diretso na po tayo sa video. Okay, peace hello mga kaibigan, mga ka-Oragon ano, kuya? Oo, mawalang galang na sa iyo no? Ako si Kuya Rodel mo and welcome sa Rodel's TV. Ito naman kuya, si Last Shorty TV. Ano pangalan ni Kuya? Jan po, Jan. Jan, okay. Jan, ito kasi yung napili naming content ano. Ito kasi yung medyo trending ngayon kasi ito yung national issues ano. Ito, sa loob ng 2 taon at 3 buwan ni former PRRD ano, ni Digong at saka ni PBBM, sino ang mas maraming nagawa at sino ang mas handa kapag merong kalamidad? Ano yung opinion mo? Ang opinion ko kay Digong, maraming nagawa si Digong kasi dahil sa mga opisyal, mga takot sa kanya, sinusunod talaga si Digong. Pero kay ano, maluwag kasi si BBM. Yun ang parang nararamdaman mo ngayon, medyo maluwag siya sa pamamalakad. Pero mabait si BBM. Mababait talaga. Okay. Ito, bro, meron kang ano? O ako muna? Sige, ganun po. Okay, ganito. Kalap na ako mamaya. Ito sir, ano? Ito. Halimbawa, kasi ang nasabi mo na medyo talagang sinusunod yung kautusan ni Digong ano. Halimbawa, nanonood ngayon si former PRRD ano, dahil nabanggit mo at nasabi mo na talagang mas marami siyang nagawa. Ano yung gusto mo iparating sa kanya? Salamat din sa ano, mga nagawa niya. Dami niya natulungan na ano, mga probinsya na mga walang mga daanan. Oo. Pagawaan niyang yan yung sa ano, build ano. Oo. Ngayon ba yung build napapagpatuloy ba yan o hindi? Sa aming lugar, napatuloy naman yung iba pero iwan ko lang sa iba. Ako naman bro. Sige. Kung si BBM naman makapanood ng interview sa'yo, ano naman ang mensahe mo sa kanya? Ang ano ko lang, dapat ipitan niya yung mga opisyalis niya sa sa mga region na ano, mga opisyalis kasi maraming ano maraming mga issue na corrupt pero hindi naman niya kayang makontrol yan eh. Pero so ang talagang pinaka-point mo doon, kung si PBBM ang ano, yung nanonood ngayon, talagang gusto mo iparating sa kanya na medyo higpitan niya. Higpitan niya. Lalo na yung pag nag-release ng pera, di ba? Budget dito, halimbawa ganyan sa flood control, dapat talaga maipagawa, di ba bro? Kasi ang sinisisi palagi nila si Presidente. Hindi naman alam ni Presidente kung saan yung pera na ano na kasi pirma lang siya mag-release yung budget para sa ganyan. Tama naman. Hindi niya alam kung sino ang nag-ano niyan. Mga officials kasi mga hindi ko pinapangalanan pero medyo naibubulsa. Talaga, Kasi ang mahirap kasi yung apektado eh. Okay. Ang sinisisi naman nila si Presidente. Hindi naman alam ni Presidente yung ano eh. Tatay natin kasi yan. Pero ulitin namin bro ano, dito sa pinakatanong kasi namin, 2 taon nila pareho sa panunungkulan at 3 buwan, si Duterte ang mas marami nagawa. Si Duterte kasi, halimbawa, dami kasi si Duterte na mga against Duterte pero naipakita kasi ni Duterte na ayan, kaya niyang gawin yan. Isang utos lang niya kasi siyempre kamaong bato eh. Okay. So Duterte ang mas marami nagawa. Pero 3 taon lang talaga si Duterte sir, di ba? Kasi yung pandemic wala na, hindi siya nakakilos, puro pandemic na lang isa sa kanila. Puro ayuda na lang diniskarte niya noon eh. Ayuda. Sa ayuda naman hindi naman si Duterte sa mga OFW, hindi naman nagkulang si Duterte kasi para sa akin OFW din ako. Okay, sir. Ito yung pinaka last na question namin sir ano. Ano yung probinsya mo? Leyte po. Leyte. Shout out mo yung mga taga Leyte sir. Shout out sa taga Leyte, asawa ko, mga anak ko. Pangalanan mo sir para makarating dyan. Si papa ko na si George. Si kapatid ko. Okay. Shout out po sa inyo dyan. Shout out po sa inyo. Mga taga Leyte. Okay, shout out po.
Galing po kay Jan po, Jan. Galing kay Sir Jan. Okay, thank you sir ha. Okay, thank you. Sige. Makins Amaw. Oo. Isang tropa kong vlogger. Vlogger na tropa ko. Tsaka kay Kuya Mayor. Okay, sige. Hindi mo papagwitan. Papagwitan natin, bro. Okay, sir. Pakihawakan mo ito, no. Papakita natin sa ating mga viewers ano na talagang ang mas marami nagawa ay si Duterte. Ano, guhitan mo lang 1 pa ganun. Yun. Okay. Thank you, sir. Thank you. Cheers sa time, ha. Stationary. Okay, ma'am. Hello po. Kami po ay mga Bicolano vloggers. Ako si Kuya Rodel and welcome sa Rodel's TV. At ito naman po si Last Space Swerte TV, ma'am. Good afternoon po. Ano pangalan po ni ma'am? Good afternoon po. I'm Ana Marie Marao from Iloilo City. Ilongga, ano? Ilongga ko niya. Oo, kababayan mo si Franklin Drilon. Opo. Si Senator Mariam Defensor. Oo, isa sa pinakamagaling na senadora, no. Ito po kasi yung napili naming content, ano. Ito medyo may comparison ng konti lang naman, ano. Ito po yung pinakatanong. Sa loob ng 2 taon at 3 buwan ni former PRRD at PBBM, sino ang mas maraming nagawa at sino ang mas handa kapag merong kalamidad? Yung pong opinion mo lang, yung experience mo. I think for me, si kay former President Rodrigo Duterte. Bakit naman po, ma'am? Sa loob ng, siguro sa 2 taon or hindi pa sa 2 taon, napaganda niya po yung, example lang, itong Dolomite Beach natin. Okay po. Napaganda niya, nawalan ng mga basura. Pero sa mga kalamidad, ganun din dati. Kasi before yung dumating yung mga bagyo, naka-prepare na yung mga agency kung ano po dapat nilang gawin. Kaya pag dumating na yung bagyo, at least parang konti na yung mga tao na hindi naka-prepare. Kasi before may kalamidad is nasabihan mga nakahanda na talaga. Nakahanda na lahat ng mga agency kung ano po yung gagawin nila po. Wow, ikaw bro, may paano ka? Sige, okay. Total wala naman na si Presidente Duterte. Basta pero Opo. Okay lang po yan. Opo. Walang problema yan, ma'am. Naka-video tayo. I-upload namin ito. Ang tanong ko naman, ma'am, ganito, total wala na si PRRD, no? Ano naman po ang masabi kay Presidente Marcos para naman gayahin yung style ni Presidente Duterte? Ano naman masabi? Hindi. This is my opinion only. Siya hindi sa po atin siya ngayon. for me hindi po siya yung masyadong nakikita. Sa akin lang to, hindi ko alam sa ibang mga tao sa paligid na. Yes, ma'am, yes. Hindi ko siya nakikita pa sa mga kung saan yung mga lugar na naapektuhan, halimbawa ng mga bagyo, parang hindi ko pa nakikita yung kanyang yung kung pumupunta siya or tumutulong siya, pero baka meron lang siyang inuutosan ng mga tao para gumalaw po para sa kanya po. Okay. Hindi ko siya hindi ko nakikita siya nga halimbawa na pupuntahan niya talaga yung lugar kung saan yung apektuhan talaga ng mga bagyo, ng mga iba't ibang ng mga kalamidad, pero hindi ko pa po siya nakita. Okay, ito ma'am, yung pangalawang question namin halimbawa kasi sa experience mo, sa inyong opinion, napili mo si PRRD na medyo mas marami siyang nagawa sa loob ng 2 taon at 3 buwan. Halimbawa po kung nanonood ang mga Duterte, sabihin natin lalo na si Tate Digong, ano po yung gusto mong iparating sa kanya? Kasi nung nalaman kong nagpatakbo siya, at saka yung kalaban niya dati si Mar Rojas, ikababayan ko si Mar Rojas, sabi ko hindi ako bubuto kung hindi niya itutuloy yung pagpapatakbo na. Hello po, Mr. Former President. I'm thankful na naging president ka kasi halimbawa lang nabawasan yung mga drugs sa Pilipinas, parang hindi na masyadong talamak yung mga patayan dati at saka yung mga drugs na umiikot, parang nagbago yung mga millennial nung dati na siya pa yung president ko. Hello po. Okay. Wala na sa mga drugs? Nakikita nyo? I don't think so. Kung wala na, parang bumabalik na naman nga, as in parang marami na naman ngayon yung mga, hindi ko lang pero this is my opinion ko lang, parang marami ngayon may mga patayan ulit. Diretso mo na, drug addict. Hindi ko po alam kung may alam akong drug addict pero parang
mas marami Parang na kasi ngayong balita na maraming patayan. Doon parang talamak na yung patayan ngayon. Okay, Kaya yun sige. lang po. Ate, ito. Pakihawakan po yan, ano. Papayagan namin kayong guhitan. Bibigyan namin kayo ng pentel pen. Guhitan nyo po yung Duterte, ano. Dahil yun ang iyong napipisil at saka yung sa opinion mo, siya yung mas may marami nagawa, ano. Yes Okay, ma'am. po. So nabanggit nyo po kanina, kayo ay Ilongga, ano? Yes po. I-shout out mo po. Yung mga taga Ilongga. Kaibigan mo dyan. Mga kaibigan mo. Special someone. O sige, malaya ka Hello na. po sa mga sa kababayan ko da sa Iloilo, especially sa family ko. I'm okay here. Yun lang. Okay, ma'am. Thank you po. Thank you. Thank you po. Okay. Hello mga kaibigan, mga kauragon, ano? Bro. Oo. Welcome sa Rodel's TV. Ako si Kuya Rodel mo, ano? At yun po, sila Swerte TV. Kuya. Oo, kami ay mga Bicolano vloggers, ano? Kinastigo kami ni Christine. Grabe ang bahasa amin ngayon. Anong pangalan ni brother? Darius po. Darius, okay. Darius. Kasi ito yung napili naming content, ano? Ito yung parang national issues to, ano? Ito, basahin ko sa iyo, ano? Sa loob ng 2 taon at 3 buwan ni former PRRD at PBBM, sino ang mas maraming nagawa at sino ang mas handa kapag merong kalamidad? So, opinion mo lang, sir. Opinion mo lang. At saka yung Sa experience akin, mo. Si President Rodrigo Duterte. Oh, Kasi bakit naman? Nung Panahon niya, marami din nabawasan ng mga kriminal, marami din nabawasan ng mga drug addict. Kung hindi dahil sa kanya, hindi mababawasan yung drug addict po. Then, yung pagka sa kalamidad, Oo, sa kalamidad naman. mas na ano ni President Duterte yung pag-action niya agad sa mga nangangailangan. Then, So ibig sabihin nakakapag-action ka agad siya pagka may dumarating na kalamidad. Sa iyong opinion, oo. Ano pa bro? yun lang po. Okay, ikaw bro, pahabol mo. Ay, ngayon naman, sir, total, wala na si Tatay Digong, ano, sa kasalukuyang presidente natin, si PBBM, kaya doon yun naman po. Ano naman ang ma-advise mo sa kanya para magkaya si Presidente Duterte? Kung makapanood dito ang video na to. Karamihan po kasi marami pong nagsasabi po kay PBBM na nangako siya na sa bigas po ata yun. Bigas. Papapain niya po ng presyo pero hanggang ngayon wala pa rin po akong nakikita na 20 pesos per kilo. 20 pesos per kilo. Then po nung sinabi niya po na nung ano din tinanong siya na saan ba yung lugar na andun daw yung mga bigas po na sinasabing 20 pesos per kilo. Pero bakit hindi po i-ano sa merkado, i-distribute tapos i-ano talaga ibigay ng ibenta ng ano ng mura ano. Yan po yung hinahanap ng ibang tao, pati rin po ako kasama na rin po. Kasi pero sir, ano sir, masabat kita ano, yung 20 pesos malabo na yan, pangarap lang naman talaga yan, hindi naman talaga pangako yan. Malabo yan. Malabo yan. Makakabili ka niya siguro 1/4. Okay lang po sana kung hanggang pangarap lang, kung hindi po siya nangako sa taong bayan sa Pilipinas na at least nangako ano. Ito yung pangalawang question bro ano. Halimbawa nakikinig ngayon si Duterte ano, si former PRRD dahil siya ang ika nga sa opinion mo, siya yung mas maraming nagawa ano. Ano yung gusto mo iparating sa kanya? Mapanood sa iyo. Nanonood yan kasi ang dami niyan vlogger. Ano yung gusto mo iparating lang sa kanya? Ang gusto ko lang po iparating kay President Duterte na sana po ay mas marami pa siyang matulungan at ipagpatuloy niya po yung nasimulan niya po. Yun lang po. Okay, sige bro, okay. Hawakan mo yan, papayagan ka namin na guhitan yan, bibigyan ka namin ng pentel pen. Pakita natin sa ating mga viewers ano, guhitan mo Duterte. Okay, guhit lang sir. Pagpahaba, gayahin mo lang yan, gayahin mo. Ayun. Okay, anong probinsya ni sir? Eastern Samar po. Eastern Samar, shout out mo. Kumustahin niyo mga Eastern Samar? May someone ka dyan. Okay, kumustahin mo na siya. Okay, lahat ng mga ano. Hello po, shout out po sa Eastern Samar po, sa mga kamag-anak ko po, at lalong-lalo na po sa nanay ko po na nagpalaki po sa akin.
hindi ko po tunay na magulang. Maraming salamat po. Shoutout po sa mga kaibigan ko po. Mga nabahan, iyan naman na rin. Bumaha pa sa inyo? Eastern Samar? Hindi naman? Hindi naman po. Depende yung iba po. Okay, shoutout po sa mga lahat ng Eastern Samar. Thank you, thank you. Shoutout po sa inyo. Kala po kay Sir at sa Sir TV at Rodels TV. Okay, thank you. Ito po mga kaibigan, mga viewers, dumagsa na po yung tao dito. So, it's already 5 o'clock, So, ganyan na po siya karami. Pakita ko lang po sa inyo yung sitwasyon dito. And, so, ayan po. Dito po kami ngayon ni La Suerte TV sa Dolomite Beach. Okay po. Peace, mga kaibigan, mga viewers, mga kauragon, kuya? Good afternoon po sa inyo. Mga Bicolano vloggers po kami, Ako po si Kuya Rodel and welcome sa Rodel's TV. At ito naman kuya, si Last Space Suerte TV, good afternoon kuya. Anong pangalan ni Kuya? Jay. Jay. Okay. Kaya Jay, ito kasi napili naming content, Ito yung medyo trending ngayon, national issues kasi ito yun. Sa loob ng 2 taon at 3 buwan ni former PRRD at ni PBBM, sino ang mas maraming nagawa at sino mas handa kapag merong kalamidad? Para sa akin Opinion mo lang. Para sa akin si former PRRD. Bakit naman? Kasi nung panahon niya is pag-upo pa lang niya, yun niya agad yung siyempre yung sa anti-drug war. Oo. At siyempre yung sa nagkataon din yung pandemic. Oo. Diba? Kumbaga naging maganda naman yung action niya sa pandemic. Oo, kumbaga sa regular din yung ayuda, 'di ba? Buwan-buwan Regular ayuda, tsaka yung talaga yung masabi ko yung tao lang parang hindi mahirap Oo. Dahil maraming ayuda, kumbaga alaga yung tao. Tsaka maraming sumunod, syempre. Ay halimbawa doon naman sa mga doon sa mga bilihin ng time ni former PRRD, meron bang yung ika nga ay lagi bang tumataas o kontrolado sa tingin mo lang opinion mo lang? Sa akin yung sa ngayon tsaka ngayon halos same lang Okay. Pero para sa akin parang mas magaan nung una ni PRRD kaysa yung ngayon. May nakakapagsabi nga sir na kulang nga daw yung ni PRRD kasi tatlong taon lang talaga siya actually, di ba bro? Tatlong taon din. Halos 3 taon lang siya kasi tinamaan tayo ng 3 taong pandemic Di ba bro? Ano yung gusto mo idagdag kay sir? Ngayon naman sir, total wala si Tatay Digong hindi makakabalik kay Presidente. Ano naman pang masasabi niyo kay Presidente Marcos? Para sa akin kung ano yung nasimulan ni PRRD ni former President Duterte, sana ituloy na lang niya. Okay. And then, syempre, hindi naman syempre mag-i-start yun kung yung mga gabinete mo hindi mo sumunod, di ba? Kaya para sa akin, sana gawin niya pa rin pattern yung simulan ni former PRRD. Okay. Okay, sir. Halimbawa, ito yung pinaka medyo malupit na tanong namin, nanonood ngayon si PRRD, Oo, kasi marami din mga vlogger yan at talagang nanonood din ng mga vlog yan. Dahil sa yung napili mo base sa iyong opinion na mas marami siyang nagawa, ano yung gusto mong iparating sa kanya? Para sa akin siguro sa akin yung mga basher niya ngayon wag niyang tindihin Kasi totoo lang, ako kasi agad doon sa hearing sa Senado ngayon, bali kasi nakakalungkot lang kasi may mga nakaupo kasi ron na parang sinisisi lahat kay Duterte yung nangyaring drug war. Pero kasi para sa akin, okay lang din yung drug war kasi salot naman talaga, marami nadadamay. Tsaka sa akin, tatakbo siyang mayor ng Davao ngayon. Siyempre, sa Davao, solid na siya dyan. Sana sa mga national issue, mangilam pa rin siya, if ever, na may pagkakataon. Okay. Eto sir, papayagan namin kayong hawakan yan sir, Tapos base sa iyong opinion, paki-score po yung Duterte kasi siya yung napili mo. Pakita natin sa ating mga viewers, Ayun, sir. Anong province ni sir? Ako sa Iloilo. Uy, pangalawa ka na sir na Ilonggo Sa kami. Sige sir, shoutout mo. Kumusta natin yung mga taga Ilonggo? Shoutout sa istansya Iloilo at sa mga taga Caloocan. Okay sir, thank you very much Okay sila mga kaibigan, mga kauragon sir. Kami po ay mga Bicolano vloggers Actually, sinalanta kami ni Christine. Baka talaga. Anyway, ako po si Kuya Rodel and welcome sa Rodel's TV. Ito naman kuya, si Last Space Suerte TV. Kuya, okay. Anong pangalan po ni Kuya? Toto sir, Toto. Toto, okay. Yo Toto, ito kasi yung napili naming content So ito kasi ay medyo national issues Sa loob ng 2 taon at 3 buwan ni former PRRD at ni PBBM, sino ang mas maraming nagawa at sino ang mas handa kapag merong kalamidad? Rodrigo sir. Bakit naman sir? Si Duterte. Subok na yan sir Natapos yung termino niya na nagawa yung lahat. Okay.
Ano sir yung halimbawa natatandaan mo talagang nagawa niya? Kasi subok na ang sabi mo. Yung ano sir, yung tawag na bigay siya ng ayuda sa mga mahirap. Nung panahon ng pandemic yan. Ito bagang itong inaapakan po natin, kanino po ba ito? Kay Rodrigo Duterte. Okay, ikaw naman, ano bro? Total wala si ex-president Duterte sir. Ang tatanong ko naman ganito, sa kasalukuyan kasi si Presidente Marcos ng presidente natin, ano naman pong masabi mo sa kanya? Kung mga palot sa'yo? Okay naman sa sir kaso lang may kulang sa yung pangako niya na sa mga mahirap, hindi naman nasunod yung sabi na yung bigas. Hindi sinusunod yun Hindi naayos yun. Okay, sir, ito yung last question namin, sir. Halimbawa, nanonood ngayon si former President Rodrigo Roa Duterte or PRRD, dahil siya ang napili mo at base sa iyong opinion, talagang siya yung mas maraming nagawa. Yes, at siya rin yung handas pagdating sa mga kalamidad. Ano yung gusto mong iparating po sa kanya? Nanonood ngayon yan, madalas manood yan ng vlog. Sana bumalik na sa senador. Sa senador lang. Mayor lang, sir. Mayor ang tinakbuhan niya ngayon, sir Okay, sir, hawakan nyo ito, papayagan namin kayong guhitan, Scoring board. Scoring board po yan. Ito, bibigyan ka namin ng pentel pen. So itabi mo lang dyan, o kaya ganoon mo na lang po. Para 5. Ayan, okay. Anong probinsya ni sir? Jensan sir, Jensan. General Santos, Manny Pacquiao yan, di ba? Manny Pacquiao sir, shout out mo na sir yung mga taga Jensan. Shout out taga Jensan. Shout out po sa mga taga Jensan po. Thank you. Ito po mga kaibigan, mga viewers, yung aming tally board dito sa aming content sa loob ng 2 taon at 3 buwan ni former PRRD at ni PBBM. Sino ang mas marami nagawa at sino ang mas handa kapag merong kalamidad? Dito po ay nanalo muli si former PRRD, nakakuha ng 5. At si PBBM naman ay nakakuha ng itlog. Ayan po mga kaibigan, mga viewers, hindi po napangkin yung lahat naming in-interview dito sa aming content sa loob ng 2 taon at 3 buwan ni PRRD at PBBM. Sino mas marami nagawa at sino ang mas handa kapag merong kalamidad? Okay bro, pasok! Patuloy yung pagsubaybay kay Ronels TV at Lasir TV. Paki-subscribe mo na pa ang mga channel, dirang landing lang po don't forget to like, share at comment. Okay, pangalawa po, maraming salamat po sa suporta sa aming munting channel. God bless you more. Thank you. Salamat. Appreciate.